Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Engineer Prince Ian F. Cruz. And for today's video, saka sa mga susunod na video, magpo-focus na tayo sa bagong topic ng analytic geometry, which is the conic sections. Yan. So tapos na tayo sa mga lines, mga points. Ngayon, pupunta na tayo sa mga conic sections, mga circles, parabola, ellipse, and hyperbola. So, magsimula muna tayo sa pinaka-concept ng conic sections. Kaya sila tinawag na conic sections kasi sila yung na-form ng intersection ng cone sa plane. Yung section, kaya siya tinawag na conic section. So, halimbawa, pakita natin dito sa figure. So, halimbawa, meron tayong two-napped cone. Pag sinabing two-napped cone, ibig sabihin dalawang cone na yung isa pataas, yung isa pababa, tapos nag-join sila sa common vertex. Yan, ito yung vertex na yan. Tapos ito yung tawag sa kanya, two-napped cone. Tapos, meron tayong plane. Ito yung plane na yan. Yan. So, may cross-section tayong mapo-form dyan. So, pag ganyan or pag ganito, depende sa orientation ng plane. Pwedeng pag ganito, pwedeng pa straight na ganito. So, yung cross-sectional or yung section na form dun sa plane, yun yung tinatawag na conic sections. Kasi yun nga yung na-form na by the intersection ng plane at saka ng cone. So, conic sections. So, depende sa orientation. Pwede siyang maging circle, pwede maging ellipse, pwede maging parabola, or hyperbola. So, mag-start muna tayo sa circle. So, paano mangyayari na circle? Mangyayari na circle siya kapag yung plane ay parallel dun sa base ng cone. So, asan yung base ng cone dito? Ito siya. So, nasa likod yan pag dash line. Sa likod siya, kunwari. So, halimbawa, kailangan parallel to. Straight siyang ganyan yung plane, tapos parallel siya doon sa base. Yan. So, ganito yung itsura. Kapag parallel sila, ibig sabihin, walang inclination. So, kung ito straight siyang pa-horizontal, dapat yung plane natin straight din na pa-horizontal. Ganyan sila. Parallel sila. Yan. Yung cross-sectional area na na-form dito, so kapag perpendicular daw siya dyan, or parallel sa base, pag perpendicular sa axis or parallel sa base, circle yung mapo-form. So, doon naman tayo sa parabola. Kailan tayo mapo-form ng parabola? Ay, hindi. Sige. Ano muna? Ellipse pala muna tayo. Kailan tayo makaka-form ng ellipse? Mapo-form naman yung ellipse kapag hindi na ngayon perpendicular yung plane doon sa axis or hindi siya parallel doon sa base ng cone. So, hindi na siya parallel. So, ganun na itsura niya. Ganyan na siya. Nag-incline na siya ng konti. Bawal na siyang lumagpas doon. Kailangan incline siya pero hindi na siya lalagpas doon sa base ng cone. Ganyan. Kasi pag lumagpas yun guys, ayan, pag sinobra mo pa kasi to, makakat na yung ellipse. So, hindi ellipse na mapo-form doon. So, dapat hindi siya lumagpas doon sa base.
Yan. So, kailan na-form ulit yung ellipse? Kapag hindi na parallel yung plane doon sa cone's base. Or kung hindi na siya perpendicular dito sa axis ng cone. Yan. So, ellipse is formed when the plane intersects one nap of the cone at an angle that is not perpendicular to the cone's axis and does not pass through the vertex. So, doon naman tayo sa parabola. So, bawal siya mag-pass sa vertex yung ellipse. So, sa parabola naman, kailangan yung plane parallel siya doon sa slant edge. So, asan ba yung slant edge? Ito yung slant edge. Ito, dalawa. Kailangan parallel siya doon. So, yung ma-form dyan ay parabola. Ganyan. Yung plane natin ay parallel sa slant edge. Yan, same, parallel, sabihin same ng direction. Tapos, bawal tumama sa vertex, gaya ng ellipse. Kapag ganyan, ang ma-form natin ay parabola. Yan. So, ito parabola yan. Yan. Is form. So, pagka hyperbola naman, kaya na siya ma-form. So, pag nangyari naman na perpendicular siya sa base, ibig sabihin, ito yung base, tapos naka-form siya ng 90 degrees dyan sa base na yan, tapos tumatama pa siya sa dalawang cone. So, ang ma-form dyan ay hyperbola. So, asan yung hyperbola? Ayan siya. So, alam ko guys, tinatanong din sa board exam ito na ano yung ma-form kapag naka-incline yung base, kapag naka-parallel yung base, or perpendicular sa axis, yung mga ganun tanong. Ano daw yung mga conic sections na na-form. So, importante talaga guys na sa ating analytic geometry series, dinidiscuss ko muna to para at least pag tinanong sa atin sa board exam, meron tayong masasagot, di ba? So, ito na yung hyperbola. Ayan, hyperbola is formed when a plane is parallel to the axis of the cone but does not pass through the vertex. So, parallel to the axis of the cone, other term lang yan sa perpendicular sa base. Kasi kapag perpendicular ka sa base, parallel ka sa axis. Kung perpendicular ka naman sa axis, parallel ka sa base. So, ayan. So, hyperbola ang ma-form dito. So, kanina pa sinasabi yung vertex. No? So, ano bang mangyayari kapag yung plane ay tumama sa vertex? So, halimbawa, ayan, inasod natin ng konti. So, tumama na siya sa vertex, di ba? Pagka tumama na siya sa vertex, halimbawa sa hyperbola, yan. Di ba ganyan yung requirement sa hyperbola? Ngayon, ilipat natin yung plane doon sa gitna kung saan tatama siya sa mismong vertex tulad nga ng nandito sa kulay pink na ito. Yung ma-form dito ay hindi na hyperbola. Ganyan na yung itsura niya. Intersecting lines. So, na-form yan kapag when a plane is parallel to the axis of the cone and passes through the vertex. So, yung hyperbola, i-move mo lang yung konti palayo sa vertex.
hyperbola siya. Pero kapag minove mo pabalik sa vertex, nagiging intersecting lines. So, doon naman tayo sa circle. Anong mangyayari kapag etong plane natin ay lagyan na pala natin to and does not pass through the vertex. So, same requirement. The plane is parallel to the plane of the cone, parallel to the base of the cone, pero or parallel or perpendicular to the axis. Pero ano nang mangyayari pag tumama na siya sa vertex? Ang mafo-form na dyan, straight ay point na lang. Kasi dito na lang siya tatama guys sa vertex. So, point na lang yung mafo-form natin. So, pag same sa requirements sa circle, parallel sa base, perpendicular sa axis, pero tumama sa vertex, ang mafo-form ay point. So, nanggaling sa circle, ilipat lang natin yung plane sa vertex, naging point na siya. So, meron pang isa, no? So, doon naman tayo sa parabola. So, sa parabola, diba na-form siya kapag yung plane ay parallel sa slant edge at isang cone lang yung tatamaan ng plane. So, pag nilipat naman natin siya papunta sa vertex, so, dalawang cone na itatamaan niya dyan, guys. Kasi nasa pinakagilid na siya. Ayan, ilipat lang natin dito sa vertex. Ayan. Ayan, parabola yan, di ba? Pag ginawa natin ganito, di ba tumama na siya sa dalawang cone. Tapos, so ang mapaform na dyan ay kita naman na agad dito, di ba? Ano siya? Straight line. So, yung etong intersecting lines, etong point at etong line, ang tawag sa kanila ay degenerate conics. So, bakit sila tinawag na degenerate conics? Kasi special cases sila or simplification sila ng mga standard conic sections natin na nag-o-occur kapag ay yung plane natin ay hindi tumama sa vertex. So, di ba yung standard conic sections ka natin, yung hindi tatama sa vertex, circle, parabola, ellipse, hyperbola. So, kaya siya tinawag na degenerate kasi nanggaling sila sa mga shape na yon. Tapos nag-reduce sila or nag-collapse sila into a simpler form compared doon sa mga typical conic sections natin. So nag-collapse or nag-reduce. Kasi nga halimbawa dito sa point, 'di ba nanggaling yan sa circle? Halimbawa ganyan. Tapos unti-unti siyang nag-collapse or nag-reduce hanggang sa naging point na lang siya. So, pagdating naman dito sa intersecting lines, di ba nanggaling yan sa hyperbola? Tapos, unti-unti silang nag-reduce, nag-contract, hanggang sa naging intersecting lines. Kaya sila tinawag na degenerate conics. So, ayun lang muna ngayon guys. Sana natutunan nyo yung concept behind the conic sections, paano sila na-form, saan sila nanggaling. So, sa mga next video, dun na tayo magpo-focus sa mga circle, parabola, ellipse, and hyperbola. So, sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.